Magandang araw mga kapoton. Ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog. At ang i-demonstrate ko sa inyo ngayon, ito ang 2023 year model na Photon Thunder Pickup. Ang Photon Thunder Pickup ay may tatlong variant. Isang 4x2 manual, 6-speed, and then 4x2 automatic, 8-speed. Tapos mayroon din siyang 4x4 manual na 6-speed din. Then, itong nasa harap natin ngayon, ito ang 4x2 manual variant. Ang price nito mga kapoton ay nasa 1,180,000. Meron kasi nga nag-suggest or nag-comment na bakit daw ganun yung presyo niya samantalang Photon lang naman daw yan. Okay. Para sa inyong kaalaman, worth it po sa 1,180,000, worth it po na para dito sa unit na to. Kasi una-una, ang Photon po kasi, mas malaki na po yung nagiging improvement or development pagdating sa technology. Kasi na-adapt na po ng Photon yung mga bagong technology. So ang ginawa nila, dahil na-adapt ng Photon yung mga bagong features, technology, ay mas lalo pa po nilang dinevelop. Ngayon, dito sa 1,180,000, ipapakita ko sa inyo kung anong meron features at kung bakit mas masasabi nating reasonable price ang 1,180,000 para sa unit na to. Makikita nyo sa mukha, ayan o, ang laki niya. Tapos brosco yung dating. May malaking Photon logo. Tapos meron din siyang daytime running light, yung line na yan. LED po yan. Then halogen knob na fog light. Then dito naman sa headlight niya, ito ang halogen knob na signal light. Ito ano siya, park light at high beam headlight. Ito naman yung projector type headlight na LED naman. Yan. Tapos dito naman sa gilid, sa side mirror niya, meron din siyang signal light or third repeater light na tinatawag. Then mapapansin natin sa gulong niya ay meron siyang size na 265 by 60 round 18. Naka-mugs po yan. Alloy mag wheel po yan. Yan. Tapos naka front disc brake po yan. Yung front suspension niya is naka double wishbone spiral spring independent suspension. Yan. Pasilip natin. Yan po yan. Then sa likod naman niya is naka natin. Yan, para makita. Yan ba? Maganda. Yan. Ay naka 5-link rigid axle suspension. Yan. Then naka drum brake po yan. Yan. Tapos makikita nyo lang sa likod, meron siyang rear camera. Yan. Tapos meron din siyang 4-eye backup sensor, front and backup sensor. Yan. Lahat po yan, naka-active po yan sa sensor. Bawat corner po niyan. So, tapos meron na rin siyang kasamang stepboard. Yan. At saka meron na rin po siyang tinatawag na sports ball bar. Yan. Sports bar. Yan. Kasama na po yan sa likod niya. Then, sa labas, meron din siyang 2 hooks. Yan. Pati sa gilid yan, may 2 hooks. Bukod dyan, meron din hook dito sa loob. Yan. Ngayon, ang sukat naman ito, lalo na sa mga mahilig sa pick-up at gustong bumili, sinukat ko na po ito at ibibigay ko sa inyo yung tamang sukat para
doon sa mga bibili, ay alam na agad nila kung kasya ba sa kailang parking. Okay. Yung overall dimensions niya, yung sa length, kumbaga yung taas nito, yung tangkad niya, is nasa, yung haba pala, sorry. Yung haba, yung length, yung haba, mula harap hanggang sa likod. Yan. Yung haba niya ay nasa 17.5 feet. Baga, kinonvert ko lang to sa millimeter to feet para hindi na kayo mahirapan. So, 17.5 feet yung haba niya. Then yung width, yung lapad naman niya is nasa 6.4 feet. Yan. Yung lapad bali niya. 6.4 feet. Then yung tangkad niya, yung tindig niya, is nasa 6.2 feet. 6.2 feet. Ngayon, dito naman tayo sa wheelbase. Yan. Pagdating sa wheelbase, is nasa 10.2 feet. Yan. Yung wheelbase niya. Then, yung kanyang minimum ground clearance, yan. Sa ground clearance niya is nasa 15 inches mula dito sa dyan sa stepboard na yan hanggang sa ground. Yan, 15 inches yan. Tapos ang fuel tank capacity nito is 75 liters. Okay. At saka sinukat din natin yung kanyang tinatawag na wheel track. Yan. Sa wheel track niya, 5.2 by 5.5 feet, front and rear. Tapos, dito sa cargo, sinukat din natin yung kanyang cargo. Ang cargo niya ay, yung height ng cargo niya is 18 inches. Then yung haba niya is 5 feet. Then yung lapad naman niya 5.2 feet. Yung sa loob yan yung sa loob na sukat. Okay. Meron. So, yun yung special features niya sa labas So, dito naman tayo sa loob. Okay. Dito sa loob niya, mapapansin nyo, naka-leather po yung gilid niyan. Yan. Ito, ang ganda ng design. Yan. Naka-wood panel finishing yan. Yan, ganda. Luxurious yung dating sa loob. Yan, lahat yan naka-leather. So, hindi siya masakit kahit dito niya, sa armrest. So, hindi siya masakit. Kasi naka-leather. Tapos, yung sa upuan naman niya, naka-leather din. Yung tinatawag na exquisite leather. Tapos, kung pansin nyo, itong upuan na to, both driver and doon sa driver at passenger, pwedeng painitin yung puwit. Depende. Kung halimbawa, kung nilalamig yung puwit nyo, pwedeng niya painitin. So, yung dashboard niya, naka-tropicalized material. Yan. May pagka-plastic na rubberized. Yan. Tapos dito, naka-carbonize. Ganda niyan. Tapos dual airbag to. Dito naman sa likod, ganoon din. Ayan. Leather po yan. Tapos nakasagad na yung adjustment nito. Pero tingnan nyo, maluwag po yan. Yan. Naka-leather din po yan. Mga po na yan. Tapos meron din siyang 2 cup holders din. Ayan. Pero tatluhan po din sa likod. Kasi dito 4 pag mga maliliit. Dito naman tayo sa may driver side. Yan.
Dito sa driver side, you know, kasi doon sa may passenger, manual lang ang adjustment doon eh. Yung slide doon eh, manual lang. Pero dito sa passenger side, lahat po yan naka-electronic. Yan. Ito sa may adjustment ng sandalan. Yan. Tapos ito naman yung sa atras, abante. Yan. Tapos dito naman yung sa pagpangat. Yan. Baba. Yan. Taas, then atras, abante. Then adjustment. 6. Six-way adjustment. Six-way power adjustment. Tinatawag. Tapos lahat to is naka power window. Yan. Power window adjustment. Lahat yan. Pati yung kanyang side mirror. Power din yan. Power adjustment din yan. Tapos naka keyless entry na rin to. So dito naman sa may driver side. So kahit 4x2 manual to, naka push start button na rin to. Yan. So unang pindot, yan, standby. Then para ma-start mo siya, kailangan apakan mo yung clutch. Isagad mo yung clutch hindi yung half lang. Kasi hindi mo siya ma-start, dapat naka full apak. Yan. Mapapansin nyo yung engine niya. So hindi ganun kaingay yung kanyang diesel engine. Yan. Yan yung sa front panel niya. Yan. Pero ito dito naka 10 inches po yan. Touchscreen po yan. Yan. Pwede mong isapag dito yung USB mo. Pwede mo rin i-play ang video mo dyan. Plus Bluetooth, iPhone man or Android. Pwede dyan. Tapos meron din siyang carbet na i-connect mo sa cellphone mo para pag nag-waze ka, dito ka na titingin. Yan. Then dito din sa screen na to, nandito din yung mga adjustment. Like ng mga aircon, volume, mode. Yan. Depende sa inyo. Yan. AC. Yan. Pwede touchscreen, pwede din dito sa may steering wheel. Yan. May cruise control din to. Yan po. Cruise control. Yan. Tapos, may mute mo yung sounds. Kasi naka-bluetooth yung cellphone mo. I-mute mo yung sounds. Then, pwede mong sagutin yung tumawag sa'yo. Dito rin yung mga modes. Then yung selector. Dito rin. Yung volume. Steering wheel. Tapos plus, meron pa rin dito. Bukod sa touchscreen, meron din dito. Manual. Sa aircon. Volume ng aircon. Ito sa temperature. Yan. Plus, meron pa rin dito play ng sa mag-play ng music. Pwede din dito. Select. Pwede dito. Volume. Ito. Imposible malito ka pa. Ang dami mo. Pwede dito, volume, selector, dito, pwede steering wheel, pwede din dito. So, ibig sabihin, napaka-AC axis. So, hindi ma-distract yung driver habang kung ano yung gusto niyang pipindutin. Nakafocus pa rin siya sa road. So, ito ngayon sa engine. Okay. Ang engine po nito, mga kapoton, is 2.0 liters. Tapos, CRDI turbo intercooler na mayroong 160 horsepower at saka 390 max torque. So yun yung engine niya. So ngayon kung may nagtatanong, ano bang saan ba gawa yung Okan engine na yan? Ito ay sariling engine ng Foton to, yung Okan. So, ilalagay ko na rin sa description kung ano ang meron sa Okan engine. Yan. So, kahit 2.0 siya, pero grabe. Mamaya, test drive natin. Pakita ko sa inyo kung gaano kalakas. Plus, dito sa taas. Meron sa mga pindutan dito.
ilaw. Yan. So, meron dito sa gitna. Yan din. May ilaw din. So, hindi lang sa harap, meron din sa likod. Plus, ito naman sa center console box niya. Yan. Pwede mong lagyan ng pera, wallet. Tapos, pwede mo rin i-charge mo yung cellphone mo dyan. Yan, oh, may sariling charger port yan. Tapos, dito naman, cup holder. Yan. Saka ito naman, lagayan ng UC. Yan. Sa mga driver na mahilig mag-UC. Tanggalin nyo yung UC nyo, tanggalin nyo sa kaha, ilagay nyo rito. Diba? Para unique. Yan. Plus, andito rin yung kanyang, dito mo nilagay yung mga card mo kung anong klaseng card yan. RFID, credit card. Plus, yung cellphone, dito mo nilagay. Habang naka-charge ka dito. Cigarette charger. Yan. Tapos may storage box din. Storage box. Yan. Ano ba? Ito, sa hazard. Kasi yung mga mekaniko namin na nag-drive nito, talagang pati sila, hindi sila makapaniwala na sa 2.0, ganun kalakas yung makina. So sa 1,180,000, talagang worth it po ang inyong ang price para dito sa unit na to. So, yan, meron din siyang tire pressure monitoring. Yan. Kung yung gulong nyo, pagka may lubas na ganyan, yan, tire pressure monitoring po yan. Ibig sabihin, meron dun sa 4 na gulong nyo ang medyo kulang sa hangin. Yan. Plus, ito, yung mga seatbelt na yan sa likod, sa may rear passenger na yan, pag sila hindi nag-seatbelt, or hindi nakakunik yung seatbelt na yan, tutunog po yan. Sana pag tumatagbo to. So, hindi lang sa driver, hindi lang sa front passenger, kundi pati sa rear passenger. Meron siyang, kumbaga, seatbelt warning. Kailangan mag-seatbelt talaga yung pasahero sa likod. Yan. So, i-test drive natin to ngayon para malaman natin yung kanyang ride tsaka yung hatak niya. So ngayon, itatry din natin yung kanyang susi. Kasi hindi lang ito basta keyless, kundi remote din siya na pwedeng itaas baba ang window sa may driver side. Halimbawa, nasa open parking. Bago pumasok si driver, bago pumasok siya, gusto niya, pagpasok niya is bawas na yung init sa loob. So, pipindutin lang yung unlock. Ano mo ito na yan, lock muna natin. Long press lang tong unlock. Yan, pagka dalawang alarm, unlock yan, bababa. Pagka single alarm, lock yan. Yan. Agad na yan. Ayan. Oh, yeah, may popcorn. Diba? So, hindi lang siya keyless entry, remote din siya.